Magandang araw po, Miss Kay. Isa ako sa mga listeners ng channel ninyo. At heto ako ngayon, isa na rin sa magkukwento ng aking karanasan sa buhay. May mga kasalanang hindi mo pinaplano. Bigla na lang silang dumarating sa buhay mo. Tulad ng malamig na hangin ng Milan, dahan-dahang gumagapang sa balat hanggang sa pumasok na sa kaibuturan ng mga buto mo. Isa akong maaasahang asawa sa Pilipinas at isang mabuting kapatid na handang magsakripisyo. Pero ang hindi nila alam, ako ay naglalaro sa dalawang bangka nang walang kahirap-hirap. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang larong to. Hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin ng lupa ang bigat ng mga pagsisinungaling ko bago ko lamunin ito ng buo. Ang alam ko lang sa ngayon, masarap ang bawal at wala pa akong balak tumigil. Ito po ang kwento ng aking buhay. Hindi ko kailanman naisip na sa edad kong 41, dito pa sa Milan magbabago ang takbo ng buhay ko. Ang plano ko lang naman nung umalis ako ng Pilipinas noon ay magtrabaho sa isang restaurant, mag-ipon at magpadala ng pera sa pamilya ko. Simple lang. Pero minsan, kapag malayo ka sa sarili mong bayan, ang kalungkutan ay may paraan para baguhin ang lahat ng mga pinaniniwalaan mo. Pabalik-balik na ako sa iba't ibang bansa para magtrabaho. Binata pa lang ako noon hanggang sa magkaasawa na nga ako. At ngayon nga, halos 5 taon na ako rito sa Italy. At hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi. Noong nakaraang taon, tumawag ang kapatid kong si Joey galing sa Pilipinas. "Kuya Arturo," sabi niya sa telepono habang maingay ang background niya. "Baka naman pwedeng tulungan mo si Minda dyan." Si Minda, ang asawa ng kapatid kong si Joey. 32 years old siya noon. Sa Pilipinas, isa siyang full-time na ina sa 2 nilang anak. Tahimik tong tao, masipag at sanay mag-alaga ng matanda dahil ilang taon din niyang inasikaso ang lola nila bago ito pumanaw. Nung mabaon nga sila sa utang, kumuha pala ng caregiving NC2 at basic Italian language training si Minda para magkaroon daw ng mas malaking tsansang makapagtrabaho siya sa Italy. Nung malaman ko naman na handa ng mga dokumento niya, tinulungan ko siyang makahanap ng employer. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating siya sa Milan at nagsimulang magtrabaho bilang caregiver ng isang matandang Italyana. Dahil napakalaki ng renta ng apartment dito, Miss Kay, napagdesisyonan naming dalawa na maghati sa isang maliit na 2-bedroom unit sa labas ng lungsod. Sa papel, maayos ang lahat. Maghipag kami, pamilya, magtutulungan para sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Pero iba ang katotohanan kapag nakatira kayo sa ilalim ng iisang bubong sa ibang bansa. At dito magsisimula ang pagkakasala naming dalawa. Noong mga unang buwan, formal ang lahat sa amin. Pag-uwi ko galing sa night shift sa restaurant, madalas nakahanda ng pagkain sa mesa. Nag-uusap kami tungkol sa mga buhay sa Pilipinas. "Kuya Arturo, salamat talaga sa tulong mo laging sinasabi ni Minda. "Kung wala ka rito, ewan ko na lang talaga kung paano ako makakapag-adjust." "Naku, wala yun, Minda. Pamilya tayo. Magtutulungan tayo rito." Sagot ko naman habang umiinom ng kape. Pero napansin ko agad ang madalas na pag-aaway ng mag-asawa. Minsan kapag tumatawag si Joey, naririnig ko ang sigawan nila. Si Joey kasi, simula nang mawala ng trabaho sa Pinas, naging mainitin ang ulo. Laging humihingi ng pera para sa mga negosyo niyang hindi naman natutuloy. Nakikita ko ang pagod sa mga mata ni Minda. Hindi lang pagod mula sa ilang oras na pag-aalaga ng matandang Italyana, kundi pagod pati na sa puso. Ako rin naman, Miss Kay, hindi rin perpekto ang buhay. Malayo ako sa asawa ko, kaya naging sandigan namin ang isa't isa. Kapag winter, sobrang lamig sa apartment. Iinom kami ng mainit na sabaw
Magkukwentuhan tungkol sa mga pangarap namin at minsan ay magtatawanan sa mga mali-maling Italiano namin kapag bumibili sa palengke. Dumating yung buwan ng Nobyembre. Malamig na malamig ang gabi at ulan ng ulan sa labas. Isang gabi, umuwi ako mula sa trabaho ni basang-basa dahil nasira yung payong ko habang naglalakad mula sa metro station. Pagpasok ko sa pinto, nanginginig ako sa lamig. Agad akong pinuntahan ni Minda, dala yung malinis na tuwalya. Diyos ko, Kuya Arturo, bakit basang-basa ka? Alalang-alalang sabi niya. Inabot niya agad ang tuwalya at bago ko pa makuha, siya na mismo ang nagpunas sa balikat ko. Sa unang pagkakataon, Miss Kay, nakaramdam ako ng kakaiba na hindi nanggagaling sa heater ng bahay. Tumingin ako sa kanya. Tumingin din siya sa akin. May ilang segundong katahimikan. Walang nagsalita. Iyon ang unang beses na nakita ko si Minda, hindi bilang asawa ng kapatid ko, kundi bilang isang babaeng malungkot, maganda at naghahanap din ng kalinga. At alam ko, noong sandaling iyon, nakita rin niya ako hindi lang bilang si Arturo, kundi bilang isang lalaking naroroon para sa kanya. Salamat, Minda. Mahinang sabi ko. Magpalit ka na ng damit. Ipagluluto kita. Pabulong niyang sagot habang iniiwas ang tingin niya. Pero baka sa mga pisngi niya ang bahagyang pamumula. Hindi nagbago ang lahat sa isang iglap, Miss Kay. Hindi minadali. Pero unti-unting lumalim ang bawat kilos at tinginan. Lumipas pa ang mga buwan. Naging komportable kami sa piling ng isa't isa sa paraang hindi na tama para sa dalawang taong may kanya-kanya ng pamilya. Isang Biyernes ng gabi, pareho kaming walang pasok kinaumagahan. Nakaupo kami sa sofa sa sala. Nakabalot sa isang malaking blanket habang nanunood ng pelikula. May konting alak na nakapatong sa mesa. Umiiyak si Minda nung gabing yon dahil bago ako umuwi, nag-away sila ni Joey sa telepono. Ginagawa ko naman ng lahat eh. Humahagulgol na sabi niya at hindi niya ako tinawag na kuya. Pagod na ako. Dapat nga siya yung nandito eh. Pero ano bang alam niya? Kaya nga ako yung nagsusimikap eh. Nasa tabi niya ako. Inilagay ko ang braso ko sa balikat niya. Nandito ako, Minda. Nakikita ko ang pagsisikap mo. Huwag mong isipin yun. Sabi ko sa kanya habang tinatapik ang balikat niya. Isinandal niya ang ulo niya sa dibdib ko. Nararamdaman ko ang init ng mukha niya sa damit ko at basang bakas ng mga luha niya. Sana ikaw na lang. Pabulong niyang sabi. Napakasimple pero napakabigat ng mga salitang yon. Alam mo, napakaswerte talaga ng pamilya mo sa iyo. Isa kang maaasahang ama at maaasahang asawa. Tumingala siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot, kagustuhan at pananabik. Hindi na ako nag-isip pa. Ang takot, ang kapatid ko, lahat yun ay nawala sa isang kurap. Inuyuko ko ang ulo ko at hinagkan ko si Minda. Unang halik na puno ng pag-aalinlangan pero agad ding napalitan ng matinding pagkauhaw. Sa gitna ng lamig ng Milan, sa loob ng maliit na apartment na iyon, tinawid namin ang guhit na hindi na namin kailanman mababalikan. At doon ang unang beses na may nangyari sa amin ni Minda. Nagising ako kinaumagahan sa liwanag ng araw na tumatagos sa kortina ng kwarto ko. Sa tabi ko, nakatulog pa si Minda. Ang mukha niya ay payapa, malayo sa balisa at pagod na nakikita ko sa kanya araw-araw. Tumingin ako sa kisame at doon ako tinamaan ng katotohanan. Anong ginawa ko? Si Minda, ang asawa ng kapatid kong si Joey. Ang babaeng pinagkatiwala sa akin para bantayan at tulungan sa ibang bansa. Bumangon ako ng dahan-dahan para hindi siya magising. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Habang nakatayo ako sa harap ng bintana, naramdaman ko ang bigat ng kasalanan sa dibdib ko. Pero sa kabila ng takot at guilt, may isang bahagi ng puso ko na hindi makapagkaila. Masaya ko.
Maya-maya narinig ko ang yabag ng paa sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko si Minda. Nakatingin sa akin. Arturo, mahinang tawag niya. Tumingin ako sa kanya. Naghihintay kung magsisisi ba siya o iiyak. Anong gagawin natin? Tanong niya. Nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya at ang isang bagay. At sa kabila ng lahat ng maling nangyari, sinabi ko ang isang bagay na magtatali sa amin sa mas malalim pang lihim. Basta magkasama tayo rito, Minda. Walang makakaalam. Mula nung gabing iyon, tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay naming dalawa sa maliit o sa loob ng maliit na apartment sa Via Padova. Sa labas ng bahay, kami pa rin ang magkasamang nagtatrabaho sa Milan. Kapag may nakakatagpo kaming ibang mga Pilipino sa metro o sa simbahan ng Santo Stefano, formal ang pakikitungo ko sa kanya. Minda lang ang tawag ko at Kuya Arturo pa rin ang tawag niya sa akin kapag may ibang taong nakakarinig. Pero sa sandaling maisara namin ang pinto ng apartment, nag-iiba ang lahat. Nawawala ang kuya, nawawala ang hiya. Ang maliit naming bahay ay naging isang kublihan ng isang pag-ibig na alam naming pareho na bawal pero hindi na namin kayang pigilan. Madaling araw pa lang gising na kami. Habang nagpapakulo ng tubig para sa kape, lalapit si Minda sa likod ko at yayakapin ang bewang ko. Isasandal niya ang ulo niya sa likod ko habang pumipikit pa dahil sa antok. Anong oras ang uwi mo mamaya? Mahinang tanong niya habang ginaw na ginaw sa lamig ng umaga. 6:00 ng gabi. Bibili ako ng pagkain sa palengke pagbaba ko sa metro. Sagot ko habang hinahawakan ng kamay niya. Sige, magluluto ako pag uwi ko galing sa alaga ko. Sa mga oras na yon, pakiramdam ko ay totoong mag-asawa kami. Walang iniisip na problema sa Pilipinas. At higit sa lahat, walang Joey na nakatayo sa pagitan naming dalawa. Pero ang katotohanan ay laging may paraan para gumising sa amin mula sa panaginip. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan at nagtatawanan dahil sa kwento ni Minda tungkol sa alaga niyang matanda na allergic sa pasta, biglang tumunog ang telepono niya sa mesa. Lumabas sa screen ang pangalan ng asawa niya, si Joey. Biglang tumahimik ang buong kusina. Ang tawa ni Minda kanina ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Tumingin siya sa akin. Tila humihingi ng tulong o pahintulot kung sasagutin ba niya ang tawag. Sagutin mo na. Mahinang sabi ko habang ibinababa ko ang tinidor ko. Nawalan na ako ng ganang kumain noon. Isinwipe ni Minda ang screen at nilagay ang telepono sa tenga niya. Nilagay niya rin to sa loudspeaker gaya ng gawin niyang pakikipag-usap sa pamilya niya. Minda. Joey. Kakauwi ko lang galing sa trabaho eh. Pagsisinungaling ni Minda. Nakatingin siya sa akin habang nagsasalita. Kumusta riyan? Tanong ni Joey. Tatanong ko lang sana kung meron na bang pambayad sa motor. Nag-follow up kasi yung kolektor eh. Diretsahang agad na wika ni Joey. Bukas pa yung sweldo ko, Joey eh. Ganun ba? Sige. Nandiyan ba si Kuya Arturo? Pakausap nga oh. Napatigil ako noon. Tumingin si Minda sa akin na may kaba sa mga mata. Inabot niya sa akin ang telepono. Ipinatong ko ang mga siko ko sa mesa at kinuha ang phone. Oh, Joey. Sinubukan kong gawing kalmado at normal ang boses ko. Kuya, kumusta dyan? Kumakain naman ba kayo ng maayos na Minda? Tanong ng kapatid ko. Salamat talaga dyan kuya. Kampanting-kampante ko kasi alam kong kasama ka niya. Alam kong di siya mapapahamak. Alam mo namang yang si Minda, ang hina-hina ng loob. Parang may sumaksak na kutsilyo sa dibdib ko. Ang sarili kong kapatid nagtitiwala sa akin. Iniisip niya na binabantayan ko ang asawa niya mula sa mga masasamang elemento dito sa ibang bansa. Pero ang hindi niya alam, ako pala ang panganib. Oo, Joey. Maayos naman kami rito. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko naman ang asawa mo. Mabilis kong sagot, bagamat parang nabulunan ako sa huling salita.
Sige kuya, salamat ah. Sige na't matutulog na rin kami rito ng mga bata. Nung mamatay ang tawag, naghari ang napakabigat na katahimikan sa kusina. Hindi na namin tinuloy ang pagkain. Tumingin si Minda sa mesa, nakatitig sa bakanting mga plato. Masama ba akong babae, Arturo? Biglang sabi niya. May luhang pumatak sa mga mata niya at mabilis na dumaloy sa pisngi niya. Napakasama ko bang babae? Kapatid ko yun. Asawa ko yun. Pero heto ako. Nilapitan ko siya at umupo ako sa tabi niya. Gusto kong sabihin sa kanya na itigil na natin to. Nabalik na lang ulit tayo sa dati para hindi tayo mahirapan. Pero hindi ko naman magawa. Huwag mong sabihin yan, Minda. Sabi ko sa kanya habang pinupunasan ng mga luha niya gamit ang kamay ko. Hindi ka naman masama eh. Naghahanap ka lang talaga ng taong magpaparamdam sa'yo na mahal ka. At ako, hindi ko rin napigilan ng sarili ko sa'yo. Natatakot ako, Arturo eh. Humagulugol na si Minda. Paano kapag nalaman nila? Paano mga anak ko? Paano pamilya ko sa Pilipinas? Masisira ang lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso niya. Walang makakaalam, pangako. Dito lang to sa Milan. Sa atin dalawa lang to. Bulong ko. Sa kabila ng takot at guilt na nararamdaman namin, ang mga salitang yun ang naging dahilan para lalo kaming magkalapit. Dahil sa takot na mahuli, mas lalong tumindi ang bawat sandaling magkasama kami. Ang bawat halik ay parang huling halik. Ang bawat yakap ay may halong pagmamadali na para bang bukas ay mawawala ang lahat. Lumipas ang mga linggo, naging maingat kami ni Minda. Mas maingat pa kaysa sa dati. Walang gamit ni Minda sa kwarto ko at walang gamit ako sa kwarto niya kapag umuwi kami galing sa trabaho. Para kung sakaling may biglang tumawag o bumisita, hindi magkakaroon ng problema. Pero ang lihim, gaano man itago, ay laging may paraan para mag-iwan ng bakas. Isang Sabado ng hapon, habang wala si Minda at nasa trabaho, may kumatok sa pinto ng apartment namin. Nagtaka ko dahil bihira ang may dumalaw. Nung buksan ko ang pinto, nagulat ako nung makita ko si Kabayang Helen, isang Pilipinang caregiver din. Magandang hapon. Ngiting bati ni Helen habang may hawak na plastic bag. May ginawa kasi akong kakanin. Naisip kong bigyan kayo ni Minda. Ikaw pala. Tuloy ka. Salamat ah. Medyo nanginginig kong alok sa kanya habang binubuksan ang pinto. Pumasok si Helen at inilibot ang tingin sa maliit naming sala. Nakatayo lang ako sa may pinto. Medyo kabado ang pakiramdam. Pumunta si Helen sa mesa para ibaba ang kakanin. Pero bago pa niya maibaba ang plastic, napatigil siya. Ang tingin niya ay napunta sa sofa sa sala. Nandoon ang jacket ko. At sa ibabaw ng jacket ko, may nakapatong na damit si Minda na ginamit niya noong nakaraang gabi. Hindi lang yun. Sa ilalim ng mesa, may 2 baso na may laman pang alak. Tumingin si Helen sa akin. Iba ang ngiti niya. Masiyasat. Nasaan si Minda? Nasa trabaho pa ba? Tanong niya. Oo, may overnight shift siya ngayon sa alaga niya eh. Pagsisinungaling ko, pilit na pinapanatili ang formal na boses. Kaya pala, sabi ni Helen. Napakasarap siguro yung may kasamang pamilya rin dito, no? Hindi ko alam kung may ibig sabihin ba ang tono niya o ako lang ang praning. Hindi ako nakasagot agad. Ang pawis sa noo ko sa kabila ng lamig ng panahon ay nagsimulang tumulo. Nakatayo ako sa gitna ng sala habang nakatitig noon kay Helen. Ang malamig na tingin niya at ang makahulugang ngiti sa kanyang mga labi ay nagpadala ng matinding kaba sa buong katawan ko. Pero iba ang dahilan noon sa iniisip niyo. Hindi ako natatakot na baka may matuklasan si Helen tungkol sa amin ni Minda. Natatakot ako dahil si Helen, ang babaeng nakatayo sa harap ko ngayon, ay may lihim.
Lihim naming dalawa na binuon namin ilang buwan na rin ang nakararaan bago dumating si Minda rito sa Milan. Salamat sa kakanin, Helen. Sabi ko na pilit ginagawang formal at kasual ang boses ko habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. Wala yon, Arturo. Sagot niya. Binitawan niya ang plastik ng kakanin at dahan-dahang inilibot ang tingin sa buong apartment. Lumakad siya patungo sa akin at huminto ng napakalapit. Matagal-tagal ka rin hindi nagpaparamdam sa akin Mula nung dumating yung hipag mo rito, parang nakalimutan mo na yung daan papunta sa apartment ko. Biglang sabi niya. Iniyuko ko ang ulo ko at pabulong na nagsalita. Helen, naging busy lang ako sa trabaho ko. Tsaka narito si Minda, kailangan ko mag-ingat. Natawa ng mahina si Helen. Isang malamig at kilalang tawa. Hinawakan niya ang kamay ko. Bago pa man dumating si Minda sa Italia noong nakaraang taon, naging magkasama na kami ni Helen. Pareho kaming malungkot, parehong malayo sa pamilya. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng inuman kasamang ibang kabayan. Hanggang sa maulit ng maulit ang mga gabing nagkakasala kami. Walang nakakaalam sa relasyon namin ni Helen. Walang commitment. Walang usapan ng pag-ibig, purong pagkauhaw lang at pagtakas lang sa lamig ng Milan. Pero nung dumating na si Minda, pilit kong nilayo ang sarili ko kay Helen. Gusto ko kasing maging maayos ang tahanan para kay Minda. Pero ang hindi ko ay naasahan, ang pagdating niya ang lalo lang magpapasok sa akin sa mas malalim na kasalanan. At ngayon, nakatayo si Helen sa sala ko. Walang kaalam-alam na ang hipag kong inakala niyang dahilan lang ng pagiging busy ko ay ang bago ko na palag kasama. Alam mo, Arturo, bulong ni Helen habang inilalapit ang muka. Amoy ko ang pamilyar niyang matapang na pabango. Namimiss ko na yung mga gabing pumupunta ka sa akin pagkatapos ng shift mo. Lalo na ngayon, ang lamig-lamig. Tumingin ako sa pinto ng kwarto ni Minda. Mabilis kong inabot ang kamay ni Helen para pigilan to sa pagsasalita. Helen, wag dito. Mamaya baka biglang umuwi si Minda galing sa trabaho Pakiusap ko. Isang makulog ang ngiti ang ginanti niya. Bakit ka ba natatakot? Dati naman wala kang kinakatakutan Dahil ba narito siya? Hindi naman yun makakaunawa sa mga kailangan ng isang lalaking katulad mo Tsaka bata pa yun. Walang alam yun sa buhay dito sa abroad. Hindi napigilan ang pakiusap ko si Helen. Sa kanyang isip, ako pa rin ang Arturo na dating madaling makuha. Hinalikan niya ako ng mabilis. Gumanti ako ng bahagya kasi ayokong maghinala siya kung sakali. Pumunta ako sa apartment ko bukas ng gabi Pabulong na utos ni Helen habang nakatitig sa mga mata ko. Kapag hindi ka pumunta, bala ko. Ako ang pupunta rito. Aniya. Sige, pupunta ako. Mabilis kong pagsisinungaling para lang mapaalis na siya. Nung sa wakas ay makalabas na si Helen ng pinto, napasandal ako, napahinga ng malalim. Nagpulasan ng pawis na ako sa kabila ng lamig. Napahawak ako sa mukha ko. 2 babae. 2 malalaking lihim. Si Helen na dating nakakasama ko na walang kaalam-alam sa totoong nangyayari sa bahay na to. At si Minda, ang babae na nagtitiwala at minamahal na ako ng buo na walang kaalam-alam rin sa nakaraan namin ni Helen. Pagdating ng 7:00 ng gabi, narinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto. Pumasok si Minda, dala ang isang plastik ng mga gulay. Basang-basa ng ulan ang laylayan ng kanyang jacket. Arturo, tawag niya nung makita ako sa kusina. Inalis niya ang kanyang sapatos at agad na lumapit sa akin. Walang pag-aalinlangan na yumakap to. Gaya ng kinagawian niya na gabi-gabi. Pagod na pagod ako ngayon Mahinang sabi niya. Tumingala siya sa akin at ngumiti. Pero nawawala ang pagod ko kapag nakikita kita rito sa bahay. Naramdaman ko ang matinding kurot sa puso ko. Niloloko ko ang kapatid kong si Joey sa Pilipinas dahil sa relasyon namin ni Minda. At ngayon, may nakatago pang nakaraan kay Helen na pwedeng sumabog anumang oras
at makasira naman sa amin ni Minda. May problema ba? Takang tanong ni Minda habang hinahawakan ng pisngi ko. Wala Minda. Pagsisinungaling ko. Ngumiti si Minda. Isang tapat at tila walang kabadid-batid ng ngiti. Nagpunta pala rito si kabaeng Helen kanina. Nakasalubong ko siya sa may kanto papunta sa metro station eh. Binati pa nga niya ako eh. Napatigil ako. Ano? Anong sabi niya sa'yo? Wala naman. Sabi lang niya nag-iwan daw siya ng kakanin para sa atin. Sagot ni Minda habang nagpapakulo ng tubig. Tsaka tinanong niya ako kung kumusta ka daw. Sabi ko naman maayos ka at maasikaso ka sa akin. Nakahinga ako ng maluwag pero panandalian lang. Naisip ko ang tingin ni Helen sa akin kanina bago siya umalis. Hindi kataka-taka na magsimulang magtaka si Helen kapag nakita niyang mas naging malapit kami ni Minda o kapag napansin niyang hindi na ako pumupunta sa kanya. Habang nakatingin ako kay Minda na masayang nagtatadtad ng sibuyas sa kusina, naisip ko ang napakadelikadong larong pinasok ko. Si Minda ang laman ng puso ko ngayon pero si Helen ang bombang pwedeng sumabog at magwasak sa lahat ng tinayo naming dalawa sa ilalim ng iisang bubong dito sa Milan. Ilang buwan pang lumipas. Heto ako ngayon, Miss Kay. Nakatayo ako sa gitna ng sala habang tinititigan ang dalawang malaking balikbayan box na nakatumpok sa gilid. Bukas na ang lipad ko pabalik ng Pilipinas para sa 2 linggong bakasyon. Ilang taon ko ring hindi nakita ang pamilya ko, ang asawa ko, ang mga anak ko at ang kapatid kong si Joey. Sa ilang taon na yon, matagumpay kong naipagpatuloy ang isang buhay na punong-puno ng kasalanan nang walang kahit sinong nakakaalam. Walang kahit isang tao rito sa Milan o sa Pilipinas ang may idea sa totoong nangyayari. Para kay Minda, ako ang kanyang lihim na sandigan, ang lalaking nagpapadama sa kanya ng halaga. Kapag nakasara ang pinto ng apartment namin, ako ang mahal niya. Para naman kay Helen, ako pa rin ang dating Arturo, ang lalaking madalas niyang nakakasama kapag may libre siyang oras, ang pampalipas oras sa gitna ng lamig ng Italia. At ako, pinapanatili kong hiwalay ang 2 mundong to. Walang bakas, walang chismis, walang pagkakamali. Naglalaro ako sa 2 bangka at hanggang ngayon, pabor sa akin ang panahon. At pag-uwi ng Pinas, ang asawa ko naman ang legal kong kasama. Pagkababa ko pa lang sa airport sa Maynila, sinalubong agad ako ng mainit na panahon at ang maingay na boses ng pamilya ko. Naroon si Joey, nakangiti ng malapad habang kumakaway sa akin. Siya kasi ang nag-drive ng sasakyan. Kasama niya ang asawa ko na matagal ko nang hindi nakakasama at ang mga anak ko. "Kuya!" sigaw niya. Sa loob ng 2 linggo sa probinsya, nagpanggap ako, Miss Kay. Naging mabuting kapatid ako, naging mabuting asawa ko sa harap ng mga tao. Nagiinuman kami ni Joey sa gabi habang nagkukwento siya tungkol sa mga plano niya kapag nakapagpadala ulit ng pera si Minda. Nakamamatay ang pakiramdam ng guilt, Miss Kay. Pero kasabay nun, may isang partikular na uri ng kilig at kapangyarihan akong nararamdaman. Ang kaalamang hawak ko ang lihim na pwedeng gumunaw sa buong pamilya namin pero walang sino man ang nakakaramdam. Nung nasa Pinas ako, tumatawag si Minda sa akin. Pormalang usapan. Kapag nandun si Joey, kukumustahin niya ako. "Kuya Arturo, kumusta riyan?" "Ayos lang." "O sige Minda, mag-iingat ka riyan sa Milan." Sagot ko naman habang nakatingin kay Joey. Pero pagpatak ng madaling araw, kapag tulog na ang lahat, nagpapalitan kami ni Minda ng mga lihim na mensahe sa chat. "Namimiss na kita, Arturo. Bumalik ka kaagad dito sa Milan ha. Ang lamig-lamig dito kapag wala ka." Chat niya. At hindi lang siya. Nagpapadala rin si Helen ng mensahe. "Kailan ang balik mo? Magkita tayo pagdating mo ha." Napakunot ang noo ko habang nakatitig sa screen ng phone ko sa dilim ng kwarto. 2 babae sa Milan ang naghihintay sa pagbabalik ko. At ako, imbis na matakot, Miss Kay, mas lalo pang nakakaramdam ng excite na bumalik.
Pagkaraan ng 2 linggo, nakabalik na ako sa Malpensa Airport sa Milan. Ang lamig ng simoy ng hangin sa labas ng terminal ay parang gumigising sa totoong pagkatao ko. Ang 2 linggong pagpapanggap sa Pilipinas bilang isang mabuting tao ay tapos na. Nagbalik na ulit ako sa tunay kong laro. Pagpasok ko sa apartment sa Via Padova, nakahanda ng hapunan. Amoy na amoy ang mainit na sinigang na luto ni Minda. Mabilis na lumabas si Minda. Nung makita niya ako, hindi na siya nag-atubili. Tumakbo siya at niyakap ako. Ilang araw ang nakalipas, Biyernes ng hapon. Off ni Minda at nasa trabaho siya hanggang gabi para sa isang extra shift niya. Kinuha ko yung jacket ko at lumabas ng apartment. Naglakad ako ng ilang kanto patungo sa isang building sa kabilang kalsada. Sa apartment naman ni Helen. Pagkatok ko sa pinto, agad tong bumukas. Nakatayo roon si Helen, nakangiti habang nakatingin sa akin. Sabi ko na nga ba hindi mo rin ako matitiis. Siyempre, namiss din naman kita. Nakangiting sagot ko. At doon, pinagpatuloy ko rin ang isa ko pang buhay. Habang nakahiga ako sa kama ni Helen at nakatitig sa kisame, naisip ko ang buong sitwasyon ko. Umuwi ako ng Pilipinas. Nakipag-inuman sa kapatid ko, humalik sa asawa ko roon, tapos bumalik ako sa Milan. Walang nakakaalam. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling paniniwala kung sino ako. Pero walang nakakakita sa buong larawan. Gusto ko ba to? Siguro ang sagot ko, oo. Nasanay ako sa ganitong buhay. Para pag naging bahagi na ng sistema ko ang excitement na dala ng mga lihim ko. Miss Kay, hindi ko alam kung kailan to matatapos o kung may makakahuli man sa akin balang araw. Pero hanggat gumagana pa ang pagsisinungaling ko at walang nakakaalam sa kani-kanilang kinaroroonan, magpapatuloy ako sa paglalaro sa 2 bangka. Ito po yung kwento ko hanggang ngayon, Miss Kay. Ito ang kwento ng aking buhay. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Arturo.